Sa bawat kahon ng padala, may kwento ng sakripisyo. Sa likod ng masaganang pinapadala, may OFW na halos wala nang matira. 1. Kasi mahal nila ang pamilya. Lord, Kahit kapos sila sa sarili, gabayan niyo po ang pipiliin aking pa rin nilang pamilya. ipadala ang kita para maramdaman ng pamilya na may nag-aalaga sa kanila kahit malayo. 2. Kasi iniisip nilang mas kailangan ng pamilya. Mas inuuna nila ang bigas, kuryente, tuition ng anak o pamangkin kaysa sa sariling pagkain o gamot. 3. Ayaw nilang mag-alala ang pamilya. Kahit may sakit o pagod na, sasabihin pa rin nilang, okay lang ako dito para hindi mag-alala ang nasa Pilipinas. 4. Dahil may pangakong kailangang tuparin. May naipangakong I wanna go bahay, home. I lupa miss my o family pagtatapos so ng much. kapatid. But what if Kaya there's no kahit job for me mahirap, in the Philippines? Tuloy-tuloy ang What padala. if no one hires me anymore? 5. Nahihiyang tumanggi sa mga humihingi. Minsan kahit hindi immediate family, may humihingi pa rin. At dahil ayaw mapahiya, napipilitang magbigay. 6. Gusto nilang makitang masaya ang pamilya. Kahit sardinas lang ang ulam nila sa abroad, masaya na sila basta may handa o bagong gamit ang pamilya sa Pinas. 7. Nasanay na sa sakripisyo. Parang automatic na unang kita, Laging padala agad. padala. Yung Pero para sa walang sarili, natira. tsaka na lang. 8. Takot ma-judge. Ayaw nilang masabihan ng nasa abroad ka nga pero wala ka pa ring naipundar. Kaya kahit wala nang natira sa kanila, todo trabaho at padala pa rin. 9. Kasi sila lang ang inaasahan. Kapag ikaw lang ang OFW sa pamilya, alam mong wala nang ibang aasahan kundi ikaw. Kaya kahit may lagnat or iniinda, papasok pa rin. 10. Kasi yun ang totoong pagmamahal. Hindi sukatan kung gaano kalaki ang kinikita. Kung gaano ka kahanda magsakripisyo para sa pamilya, yun ang tunay na pagmamahal. Kaya bago mo gastusin ang pinadala ng mahal mong OFW, isipin mo muna, habang kumakain ka ng masarap, baka siya sardinas at tinapay na lang ulit.